Simula nga po nang magtamo ng injury si Jamal Murray sa kanyang left ankle last game laban sa New York Knicks, marami nga sa kanilang mga fans ang nangamba na posibleng mawala ulit ito sa mga susunod nilang laro. Hindi rin naman kagandahan ang kalagayan ng kanyang paa matapos siyang matapilok dahil sa pagkakaapak nito sa paa ni Nikola Jokic. Pero ayon sa pinakahuling inilabas na update, kinumpirma nga mismo ng Denver, hindi rin naman ganun kalala ang kalagayan ng na-injured na paa ni Jamal Murray base sa kanilang pagsusuri. In fact, maayos na nga itong nakakagalaw. As of now, day to day ang kanyang status. Ibig sabihin, wala rin naman talagang malalang nangyari sa kanilang superstar na good news nga para sa Denver. Alam naman nga ninyo, dahil nga sa kanilang pagkatalo nitong nagdaang araw, bumaba nga ang kanilang pwesto sa standings ng West, kaya hindi nga nila afford na mawalang muli ang kanilang superstar point guard, lalo pat dumidikit na nga sa kanila ang Los Angeles Lakers na sa ngayon nasa number 5 na at naagawan na sila ng pwesto sa Western Conference. Samantala, puro nga papuri ang natatanggap ngayon ni Luke Kennard mula sa mga fans ng Lakers, gayong isa siya sa mga rason bakit nagagawa nilang manalo laban sa mga contender ngayong taon. Sa sobrang consistent ng kanyang shooting lalo sa long range, hindi na nga sila ngayon nagkakaproblema pa sa opensa. May ilang mga fans ang nakapansin na si Luke Kennard ang kauna-unahang player na bumagsak ng sumpa o bumasag sa sumpa ng mga shooter. At dahil sa napakagandang laro ni Luke Kennard, may ilang mga fans ang nagsabi kailangan nga daw gawing priority ng front office ang pagbibigay dito ng bago at mas mahabang kontrata para manatili ito sa team. Para nga sa inyong kaalaman, nakuha nga ng Lakers si Kennard mula sa Hawks na meron lamang 1-year deal, $11 million na kontrata. Ibig sabihin free agent na nga ito sa off-season. Kaya kung gusto nilang manatili, kailangan nila itong bigyan ng mas malaking kontrata. At ayon sa ilang mga insider, nasa plano na nga ito ni Rob Pelinka. Sa katunayan, balak nila itong bigyan ng kontrata na aabot ng 3-year, $33 million katulad ng ibinigay nila noon sa kanilang dating player na si Gabe Vincent. Sa kabilang banda, sa kabilangan ng sunod-sunod na pagkapanalo ng San Antonio Spurs sa nakalipas na laro at ang pagkakaroon nila ng impressive wins laban sa mga title contender, may ilang mga fans ang nagdududa sa kanilang kupunan. Though sobra silang dominante sa regular season, ibang-iba rin naman nga daw pagdating sa playoffs. Marami tayong malalakas na teams ang bigla-bigla na lamang makikita at manghihina. Sa parte ng Spurs, kulang pa rin naman sila ng playoff experience bilang isang team at yan ang malaking problema nila ngayon. Pero ayon sa naging pahayag ni Victor Wembanyama sa interview, sa pinapakitang laro ngayon ng Spurs, nakakasigurado siyang kahit sino mang kupunan sa playoffs, kaya nilang talunin sa isang 7-game series. Napakalaki ng kanyang tiwala sa kasulukuyang lineup ngayon at kahit mana ito ang kanilang unang pagkakataong papasok sa playoffs, naniniwala siya na kaya nilang makipagsabayan kontra sa mas malalakas na contender, lalo sa loaded na team sa Western Conference. Anong masasabi nyo dito mga idol?